Para mas mapabuti pa ang sektor ng agrikultura sa bansa, itataas na ng DNR ang alokasyon ng tubig na ibibigay ng Angat Dam. Si Clazel Pardilla sa sentro ng Balita Live. Audrey, maagang naubos yung murang tig 29 pesos na kada kilo ng bigas dito sa Kadiwa Store sa Department of Agriculture. Pero ang good news ng National Irrigation Administration, itataas sa 10 kilo ang kasalukuyang limitasyon na 5 kilong bigas na maaring mabili ng mga consumer. Mabibili ang dami na yan sa buwan ng Agosto. Samantala, itinaas ng DNR ang water allocation para sa irigasyon para maisakatuparan ang contract growing program ng ating pamahalaan. Ang higit 50 pesos na kada kilo ng bigas na binibili ni Joelyn, nakuha lamang niya sa halagang 29 pesos sa Kadiwa Store ng Department of Agriculture. Mas nakakatipid po. Yung ibang budget mapupunta sa ulam. Maraming salamat po sa tulong ng pamahalaan, lalo na po sa bigas. Ito yung pangunahing pangangailangan ng mga tao ngayon. Upang mas maraming mabenepisyohan ang tig 29 pesos na kada kilo ng bigas ng pamahalaan, itataas ng Department of Environment and Natural Resources ang alokasyon ng tubig na ibibigay ng Angat Dam para sa sektor ng agrikultura. Ito ay para bigyan daan ang pagtatanim ng palay na gagamitin para sa contract growing program ng gobyerno. Mula 3 cubic meters per second, itataas ito sa 6 cms, epektibo sa buwan ng Hunyo at Hulyo. Nagre-ready na ang ating farmers, some of our farmers, for a contract growing period that will start in June. Meron tayo mga farmers na contracted by our government to plant in June. Ito yung parte ng programa ng ating gobyerno na to. Sa monitoring ng Pag-asa, bahagyang tumaas ang level ng tubig sa Angat, Ipo at Lamesa Dam dahil sa Bagyong Aghod. Ang hinatid na tubig ng Bagyong Aghod magbibigay ng karagdagang 7 araw na supply ng tubig sa National Capital Region. Pero ang alokasyon para sa mga consumer na 52 cms, babawasan ng 1 cms. I think enough pa rin yung ating supply even with the 1 cubic meter per second difference. Dahil pagka buwan ng Hunyo, medyo mas malamig na at mas maraming pag-ulan, mas konti rin naman ang consumption ng mga taga Metro Manila kumpara sa Mayo na mainit pa. We don't foresee any massive water interruptions. Meron pa rin yung mga regular repairs na ginagawa sa ating infrastructure. Audrey, kahit na ibababa from 52 cms to 1 cms ang alokasyon ng tubig ng Maynilad at ng Manila Water ayon sa dalawang konsesyonaryo, ay wala itong magiging epekto sa pagsusupply nila ng tubig sa mga kabahayan dito sa Metro Manila. Gayunpaman, kahit umuulan na, sabi ng dalawang konsesyonaryo, dapat pa rin magtipid ng tubig yung ating mga kababayan. Audrey? Okay, Clazel. Maaari mo bang ipaliwanag sa publiko kung ano itong mga benepisyo pa ng mga magsasaka dito sa tinatawag na Contact Growing Program? Yes, Audrey, sa ilalim kasi ng contract growing program, yung National Irrigation Administration kinokontrata yung mga kanilang Irrigators Association. Itong mga Irrigators Association na ito, Audrey, yan yung binibigyan ng irigasyon ng National Irrigation Administration. Maaring yan ay solar powered o di kaya naman tumutulong din yung NIA doon sa mga desilting operation nitong mga kooperatiba. At hindi lang yon, dahil nga identified na itong mga co-op na ito, itong mga Irrigators Association, most likely sila rin yung benepisyaryo ng Department of Agriculture ng libreng binhi, libreng pataba at iba pang mga farm input. At hindi lang yon, Audrey, no? Kapag nasasalanta ng bagyo, meron din ibinibigay na crop insurance yung pamahalaan at 25,000 pesos na pautang na zero interest sa loob ng 3 taon. Bukod pa dyan, Audrey, may binibigay din na subsidiya na tig 5,000 pesos ang Department of Agriculture. Tulong naman yan sa ating mga magsasaka kung ano pa yung pwede nilang bilhin para maging mas mataas pa yung kanilang produksyon. Audrey? Okay, mabuting balita yan para sa ating mga kababayang magsasaka. Maraming salamat, Clazel Pardilla.